Okay, magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa kahulugan ng mga konsepto ng tradisyon, filosofiya at relihiyon. Layunin, nasusuri ang kung ano ang ibig sabihin ng tradisyon, filosofiya, kultura at relihiyon. Natatalakay ang impluensya ng kaisipang Asyano sa kalagayang panlipunan at kultura ng Asya. Kaya ano nga ba ang ibig sabihin ng tradisyon, filosofiya, kultura at relihiyon? Relihiyon, isang organisadong sistema ng pananampalataya, pamamitagan, paggalang, kaugalian at pananalig na nakasentro sa isa o higit pang kinikilalang Diyos. Tradisyon, koleksyon ng paniniwala, opinyon, customs, mga kwento, alamat, kultura at pamantayang panlipunan na karaniwang isinasalin mula sa isang henerasyon papunta sa isa pa. Filosofiya, nagmula sa salitang Griego na philia at sophia. Ang philo ay nangangahulugang pagmamahal at ang sophia ay nangangahulugang karunungan. Ito ay isang mapagkilatis na pag-aaral sa mga pinakamalalim na katanungan na maaaring itanong sa sangkatauhan. Kultura, uri ng pamumuhay ng isang tao, isang komplikadong sistema ng ugnayan na nagbibigay kahulugan sa paraan ng pamumuhay ng isang grupong panlipunan o isang lipunan sa kabuuan. Ano nga ba ang mga iba't ibang relihiyon sa Asya? Una, Hinduismo. Pinakamatandang relihiyon sa daigdig na nagmula sa isa pang kabihas ng Vedic, pangunahing relihiyon sa India. Om, ang nagsisilbing simbolo ng Hinduism at ang bawat letra nito ay may kahulugan. Ang A ay simula, ang U ay pag-unlad, ang M ay hangganan. Sa kabuuan, ang ay kapangyarihan ng paglikha, pagpapaunlad at paggunaw ng mundo ay nagmumula lamang sa Panginoon. Ang Hinduism ay nakabatay sa pananampalataya sa pangkapaligiran puwersa tulad ng Diyos ng ulan, Diyos ng kidlat at Diyos ng kasaganaan. Ang mga Hindu ay naniniwalang iisa lamang ang Diyos na may lalang ng lahat ng bagay at siya ay matatagpuan sa lahat ng likas na kapaligiran tulad ng mga bato, mga puno at iba pang hayop. Pantheism ang tawag sa itong uri ng pananampalataya. Moksha o sukdulang kalagayan ng isang nilalang sa pagkakaunawa sa lahat ng bagay sa buhay. Samsara, kung saan ang isang tao ay muling ipinapanganak hanggang makamit ang moksha. Sa mga Hindu nagmula ang konseptong karma. Ito ay epekto ng gawain ng isang tao, mabuti man o masama. Narito ang mga Diyos ng Hindu. Brahman, ang tagapaglikha at kinikilalang bilang Diyos ng mga Diyos at walang kamatayang nilalang ng mga Hindu. Kinikilalang lumikha ng sangkatauhan at sanhi sa lahat ng bagay sa daigdig. Vishnu, Diyos na tangapangalaga na sumusuporta at tumutulong sa mga Hindu sa panahon ng pangangailangan at pagpapakasakit. Shiva, Diyos ng tagapuksa. Ang Vedas naman ay ang banal na aklat ng mga Hindu na naglalaman ng mga panalangin, awit at mga filosofiya. Ritual ng Hinduism. Ganges, ang banal na puok ng reliyong Hinduism. Tradisyon ng mga Hindu na dumayo sa Ganges kada taon upang maligo at sa paniniwalang ang gawaing ito ay maaring makalinis ng kanilang katawan at kaluluwa. Selebrasyon ng Hindu. Holi, ginaganap sa pamamagitan ng maingay at makulay na pagpaparada. Ito ay ginaganap bilang paggalang kay Shiva. Diwali, bagong taon ng Hindu, ginaganap upang ipagdiwa ang kasaysayan ng buhay na kinikilala nilang si Rama at ng kanyang asawa. Pangalawa, Hinduism, isa sa mga relihiyong nangibabaw sa Asya. Karamihan sa mga Buddhist ay naninirahan sa Timog Silangang Asya, Sri Lanka at Japan. Si Buddha ang tinaguriang Dharma. Si Prinsipe Siddhartha Gautama ang kinikilalang Buddha at the Enlightened One. Siya ay nakaupo sa ilalim ng punong Budhi. Four Noble Truths ni Buddha. Ang buhay ng tao ay puno ng pagpapakasakit at kalungkutan. Pangalawa, ang pagpapakasakit at kalungkutan ay sanhi ng kasakiman ng tao at kasiyahan ng mga material na bagay. Pangatlo,
Matatapos lamang ang pagdadalamhati ng tao sa pamamagitan ng pagwawaksi sa labis na pagnanais sa kasayahan at material na bagay. At pang-apat, ang nirvana ay maaabot lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa eightfold path at middle way, ang buhay sa labis na pagnanais at pagpapakasakit sa sarili. Ang eightfold path ay binubuo ng 8 gabay na kaisipan at gawi ng tao na naglalaman ng tamang pananaw, intensyon, pananalita, pagkilos, pamumuhay, pagsisikap, hakbangin at konsentrasyon. Ang nirvana ay tumutukoy sa pagtatamo ng espiritual na kapayapaang walang pagpapakasakit, kasakiman, kapuotan at panlilinlang. Ritual ng Hinduism. Monghe ang tawag sa mga taong nagtatalaga ng kanilang buhay sa mga aral ni Buddha. Bawal sa mga monghe ang makipag-usap sa sinumang taong magbibigay sa kanila ng limos. Ang pagpapalaganap ng Buddhism. Ang Buddhism ay lumaganap sa 3 uri ng sekta. Una, ang Hinayana o Theravada, na lumaganap sa Timog Silangang Asya, Sri Lanka at India. Pangalawa, Tibetan Mahayana o Vajrayana, na lumaganap sa Tibet. At pangatlo, Chinese at Japanese Mahayana. Zen Buddhism, laganap sa Japan, ay nagmula sa isang salitang zazen na ang kahulugan ay to sit and meditate. Mga selebrasyon ng Buddhist. Selebrasyong Wesak, idinaraos ng mga Buddhist mula sa Mayo hanggang Hunyo na nakatugma sa araw ng kapanganakan, na naliwanagan at ng kamatayan ni Buddha, na naganap lamang sa isang petsa ngunit iba't ibang taon. Pangatlo, ang Islam. Ang crescent moon ang pamilyar na simbolo ng Islam. Ito ay may kaugnayan sa bagong buwan na nagsisimula sa bawat buwan ng kalendaryong lunar ng mga Muslim. Ang Islam, ang ibig sabihin ng salitang Islam ay pagpapakumbaba at pagpapasakop sa kahulugan nito. Muhammad ang nagtatag ng Islam sa Medina. Si Allah ang kinikilalang Diyos at tagapaglikha ng mga Muslim. Quran o Quran ang banal na aklat ng mga Muslim. Higira ang tawag sa paglikas ni Muhammad mula sa Mecca patungong Medina noong taong 622 CE. Ito din ay kinikilala ng mga Muslim bilang kauna-unahang bagong taon sa kalendaryong Islam. 5 pillars. Dito nakapaloob ang mga gawi, tradisyon, pagpapalaga at batas Islamiko ng pamayanan. Dito rin nakapaloob ang lahat ng kautusan at ritual ng mga Muslim. Ulama, kilalang mga guro at nag-aaral ng mga salita at pangaral ni Muhammad. 5 pillars ng Islam. Una, shahada o pananalig. Ang bawat nilalang ay nagnanais maging Muslim ay kinakailangang magpahayag ng kanyang pananalig na walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. Sala o panalangin. Ang isang Muslim ay kinakailangang manalangin ng 5 ulit sa loob ng isang araw. Muezzin, ang taguri sa tagapahayag ng mga Muslim sa oras ng panalangin. Zakat o pagbibigay ng limos o pagtulong sa kapwa. Ang bawat Muslim ay inaasahang magkaloob ng bahagi ng kanyang kita o kayamanan sa mahihirap. Saum o pag-aayuno. Ang bawat Muslim ay kinakailangang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Hajj o paglalakbay patungong Mecca. Inaasahang makagagawa ng isang banal na paglalakbay ang isang Muslim sa Mecca kahit minsan man lang sa kanyang buong buhay. Ang bawat Muslim ay kinakailangang umikot ng 7 ulit sa paligid ng Kaaba, ang itinuturing nilang bahay panalanginan ng mga Muslim. Arafat, lugar kung saan pinaniniwalaang nagbigay ng kanyang huling pangaral si Muhammad. Jihad o Holy War, ang pagpapalaganap ng Islam sa kanluran mula sa Jerusalem noong 644 CE. Bawal sa mga Muslim ang kumain ng karneng baboy o uminom ng alak. Ang lalaking Muslim ay maaring magkaroon ng hanggang 4 na asawa. Sa kondisyong mapakikisamahan at matustusan niya, silang lahat ng pantay-pantay at kapwa Muslim lamang ang maaari nilang mapangasawa. Selebrasyon ng mga Muslim. Sa panahon ng Ramadan, ang mga Muslim ay nag-aayuno mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. Eid al-Fitr or Night of Power.
Ito ang gabi kung kailan kinausap ni Anghel Gabriel si Muhammad. Ang gabing ito ay ang pagpapalipas ng mga Muslim sa pamamagitan ng panalangin sa moske o sa loob ng kani-kanilang bahay kasama ang kanilang mga pamilya. Pang-apat, ang Kristyanismo. Krus ang simbolo ng pagmamahal ni Hesukristo sa sangkatauhan. Ang pagkakapako kay Hesukristo ang pinaniniwalaan ng mga Kristiyanong tanda ng pagsasakripisyo niya upang iligtas sa kasalanan ang sangkatauhan. Kristyanismo, ang pinakamalaking relihiyon sa daigdig na binubuo ng may 1.9 bilyong tagasunod. Ang Kristiyano ay kabilang sa tatlong pangunahing pangkat ng mga Roman Katoliko, Protestante at Eastern Orthodox. Ang mga Kristiyano ay monotheist, naniniwala sa iisang Diyos. Biblia ang banal na aklat ng mga Kristiyano at dito nakatala ang kabuuang buhay ni Hesukristo. Si Hesukristo ang kinikilala ng mga Kristiyanong the Anointed One. Roman Katoliko ang pinakamalaking pangkat ng mga Kristiyano na pinamumunuan ng Papa. Papa or Pope, naninirahan sa lungsod ng Vatican sa Roma. Eastern Orthodox, pinamumunuan ng Patriarch. Ritual at selebrasyon ng Kristyanismo. Sa Palestine, kinikilalang banal na lupain ng mga Kristiyano. Ang Jerusalem naman ang bilang sentro ng paglalakbay kung saan pinaniniwalang ipanganak si Hesukristo. Ang seremonya sa mga simbahang Kristiyano ay dinaraos sa pamamagitan ng pananalangin, pag-awit, pagbasa ng banal na aklat at pangaral ng ministro o pari. Panglima, Judaism. Star of David, kung tawagin ay Shield of David, ang simbolo ng Judaism. Ito ay tanda ng pagpapahalaga kay David na namuno sa karayang Israel noong 1000 hanggang 962 BCE, ang unang nagpangaral ng pagkakaroon ng iisang Diyos. Si Abraham ay tinuturing na ama ng mga Jew. Kanaan ang lupang pangako ng mga Jew. Exodus, ang paglikas ng mga Jew mula sa Egypt sa tulong ni Moses. Si Moses naman ang tinaguri ang pinakadakilang leader sa kasaysayan ng mga Jew. Si David ang kauna-unahang hari ng mga Jew. Torah, ito yung Biblia ng mga Jew, binubuo ng 5 aklat ng lumang tipan o Old Testament ng mga Katoliko at naglalaman ng mga batas at gabay sa landas ng buhay ng tao. Panangisang pader o Wailing Wall, kinikilalang banal na lugar para sa pananalangin at sentro ng banal na paglalakbay ng mga Jew. Kippah o Yarmulke, dito inilalagay na pantakip sa ulo ng mga konserbatibong Jew ay tanda ng kanilang paggalang sa kanilang Panginoon. Ritual at selebrasyon. Purim, ginaganap bilang pagdiriwang sa pagkakaligtas ng mga Jew sa mga Persian noong ika-5 siglo. Sabbath, banal na araw para sa mga Jew. Rosh Hashanah, ang bagong taon ng mga Jew. Hanukkah, ipinagdiriwang bilang pag-alala sa muling pagkakabalik ng temple ng Jerusalem mula sa mga Syrian. Pang-anim, Sikhism. Nagmula sa Punjab, India noong ika-15 siglo. Ito ay itinatag ni Guru Nanak. Ang kahulugan ng Sikh ay tagasunod o disipulo. Ang himno ng Sikhism ay nakapaloob sa Guru Granth Sahib. Ang mga Sikh ay kilala sa kanilang markang 5 kakars. Kaya narito yung mga 5 kakars. Una, kesh. Ang mga Sikh ay hindi napuputol ng buhok o balbas. Pangalawa, kanga. Ang buhok ng mga Sikh ay laging nakatali ng maayos o di kaya ay nakapaloob sa turban. Pangatlo, kara. Gamit nila ang bangle na bakal bilang simbolo ng iisang Diyos at iisang katotohanan. Kirpan. Permihang katarungan sa kanilang kapaligiran. Panglima, katsera. Ang mga Sikh ay may suot na maiksing pantalon bilang tanda ng kahandaan sa pakikipaglaban. Ritual at selebrasyon. Baisakhi o Kalsha Sarjana Diwas, pagdiriwang ng pista ng pag-aani. Diwali or Dipavali, nangangahulugang Festival of Lights, idinaraos bilang pagpapahiwatig ng pagtatagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan sa katauhan ng isang individual. Pangpito, Taoism. Nagmula sa salitang Tao, isang salitang Tsino na ang kahulugan ay ang daan. Tao Te Ching, dito nakapaloob ang aral ng Taoism na nilikha ni Lao Tzu.
Gawi ng mga Taoist ang pagsasagawa ng exorcism ng kasamaan at kaluluwa at pananalig sa mga diwata. Ritual at selebrasyon. Yuan Shao Festival o Lantern Festival ang pangunahing kapistahang ipinagdiriwang ng mga Taoist. Una, ang kahulugan ng Yuan at gabi naman ang kahulugan ng Shao. Ang pista ng Yuan Shao ay karaniwang iniugnay sa kaarawan ni Changguan, ang kinikilalang Diyos ng magandang kapalaran, at ni Tai Ti, ang Diyos ng kalangitan ng mga Taoist. Pangwalo, Chinism. Nagmula sa salitang Jinana na nangangahulugang yaong nagtatagumpay. Ang mga Jain ay higit na kilalang Tirthankaraso o bridge builders. Naniniwala ang mga Jain na makawala lamang ang tao sa bigkis ng karma sa pamamagitan ng pagsunod sa tuntunin ng prinsipyo ng moralidad, hindi lamang sa kapwa kundi pati na rin sa mga halaman at hayop. Mahabharata or Great Vows. Ahimsa o walang karahasan, pag-iwas sa pananakit ng kapwa sa salita man o gawa, o pagtanggap o pagbibigay respeto sa kuro-kuro ng ibang tao. Satya o katapatan. Ang katapatan para sa mga Jain ang pinakamagandang daan tungo sa pagpapanatili ng kapayapaan. Asteya o pag-iwas sa pananakaw. Ang isang Jain ay kailangang maging masaya sa bagay na kanyang pinaghirapan at pinaghanap buhayan sa halip na umangkin ng gamit ng iba. Brahmacharya o buhay walang asawa. Bawal para sa mga mongheng Jain ang mag-asawa. Aparigraha, kawalan ng ari-arian. Ang isang Jain ay kailangang umiwas sa labis ng pagkakaugnay sa tao, lugar at anumang material na bagay. Ritual at selebrasyon. Paryushana, ang pangunahing pagdiriwang ng mga Jain. Ito ang panahon ng kanilang pagtitika, pangungumpisal ng mga kasalanan at pag-aayuno. Ang mga Tirthankara ang kinikilalang Arhatas na nagsisilbing guro at tagapayo ng mga mag-aral ng pilosopiyang Jain. Ang kabihasang Asyano ay hindi may salaysay ng makakatohanan kung hindi isaalang lamang ang relihiyong kanilang kinagisnan. Ito ay dahil ang bawat bahagi ng buhay ng mga Asyano ay naaapektuhan at naiimpluwensyahan ng kanilang relihiyon. Malaga ang naging impluwensya ng relihiyon sa kasaysayan ng Asya. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang nagsisilbing gabay ng paniniwala at pagkilos ng mga Asyano. Ito rin ang salik na naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ng ilang pangkat ng Asyano. Have a nice day ahead. This is Sir Marson. Thank you.